Sa isang probinsya nakatira si Portia Santiban, 28 years old at isang magsasaka. Siya isang simple, maganda, makasarili, mabait at mapagmahal sa kanilang mga magulang. Ayoko kasing mawalay kina nanay at tatay. Ayokong malayo ako sa kanila. Ako lang nag-iisang anak nila at hindi na rin sila bumabata. Kaya't hanggat maaari, gusto kong makasama sila. Si Anthony Craig Fernandez, o mas kilala bilang Tonyo, 30 years old, lumaki sa Amerika at ang tagapagmana ng sakahan ng kanilang lolo. Mabait, gwapo at hangang-hanga sa mga magsasakang nagtatrabaho sa lupain nila. Maraming salamat, Portia, sa pag-aalaga sa akin. At Mang Nestor, Manang Lucia, sa pagtanggap at pagpapatuloy niyo sa akin dito sa bahay niyo. Ngayong malakas na po ako, hayaan niyo po akong tulungan ko kayo sa sakahan. Mabilis po ako matuto. Pagtatagpuin sila ng isang pangyayari. Paano kapag nalaman ni Portia ang tinatagong lihim ni Tonyo na minsan na niyang tinulungan? Maniniwala ba siya sa paliwanag nito o mananatili pa rin ba ang kanyang nararamdaman sa lalaking gusto niya? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Siren Radio. Nay! Tay! Kumain na po tayo! Tapos na po ako magluto! Sigaw ni Portia pagtapos niyang ihain sa mesa ang sinaing na itlog, okra, talbos ng kamote, talong at sitaw kasama na rin ang bagoong. Bigla namang dumating sina Nestor at Lucia, ang mga magulang ni Portia na may ngiti sa kanilang mga muka. Ay, salamat naman dito anak ko. Ang swerte ko talaga na may anak ko kung tulad mo. Masayang tura ni Lucia, ina ni Portia. Nay, syempre, ako lang kaya nag-iisang anak ninyo. Wika niya, dahilan para mapatawa ang mga magulang niya. Pero totoo ang sinabi ng nanay mo, anak. Maswerte kami sa'yo. Salamat sa paghahanda ng mga kinakain natin araw-araw. Araw-araw rin ako nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya kami ng isang mabait at magandang dalagang anak. Si tatay talaga, ang galing mambola. Pero salamat din po tay. Si Portia Santiban ay isang simple, mabait at magandang babae na lumaki sa probinsya. Siya ay isang magsasaka katulad ng kanyang mga magulang. Kahit na sinabihan na siya ng mga ito na mag-aral ng kolehiyo, ay hindi na lamang niya yun pinangarap pa dahil gusto niyang tulungan ang kanyang mga magulang sa pagsasaka, lalong-lalo na ang alagaan sila. Si Portia ay isang halimbawa ng dalagang Pilipina. May morenang balat, may mahaba at maitim na buhok. Sakto lang ang kanyang tangkad, mapupula na labi. Sakto lang ang tangos ng kanyang ilong at may makakapal na kilay at pilik mata. Aba, hindi nang bobola ang itay mo. Mana ka kasi sa akin. Natawa ulit siya sa sinabi ni Lucia. Kumain na nga po tayo para maaga tayo magpunta sa sakahan. Ang sarap-sarap pa naman ang ulam natin ngayon. Anak, sabi ko naman sa'yo na dumito ka na lang sa bahay para hindi ka mahirapan. Ayos lang naman kami ng tatay mo doon Nay, alam niyo naman po ang sagot ko dyan. Gusto kong sama-sama po tayo. At saka hindi naman po ako nahihirapan. Sanay na nga po ako Malakas nga ako kagaya ng kalabaw. Hindi na nakayanan ni Lucia ang paglalambing ng kanyang anak. Sige na nga. Mahal na mahal ka namin, Portia. Kami ng itay mo. Mahal na mahal ko rin po kayo. Kayong dalawa ni Tatay Nestor. Pinagsasaluhan nila ang kanilang umagahan kasama ang mainit na tableya na siyang nagpasarap palalo sa kanilang pagkain. Pagkatapos nila ay dahali-daling hinugasan ni Portia ang pinagkainan nila. Sakto namang 6:00 na, kaya naman ay nagtungo na sila sa sakahan, dala-dala rin ang kanilang pananghalian, tubig at radyo. Magandang umaga sakahan! Nandito na naman ang pamilyang Santiban! Masayang wika ni Portia. Ang mga Fernandez ang nagmamay-ari ng mga sakahan na pinagtatrabahuan ni na Portia. Ang pamilyang Fernandez na pinangungunahan at pinanguluhan ni Don Andres, ang isa sa pinakamayamang pamilya sa kanilang probinsya. Ngunit naiiba sila dahil mabait sila sa mga tao, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Maya-maya pa ay nagsidatingan na rin ang iba pa nilang kasamahan sa pagsasaka at isa-isa itong binati ni Portia. Magandang umaga po, Mang Inteng! Manang Gracia! Kamusta po kayo? Mabuti naman, Portia. Magandang umaga rin.
Aba maganda at magaan talaga ang umaga namin kapag nakikita ka namin. Mas ganado kami magtrabaho kapag nandyan ka. Napangiti naman si Portia sa kanyang narinig. At dahil dyan, magluluto ako ng munggo at tuyo para sa tanghalian natin mamaya. Masayang saan ni Portia na siyang nagpangiti rin sa kanyang mga kasama at magulang. Nang sumunod na araw ay maaga pa rin gumigising si Portia para ipaghanda ang kanyang mga magulang. Ngunit isang araw ay napagdesisyonan niyang maunang pumunta sa sakahan. Nay, Tay, mauna na po ako sa sakahan Okay lang po ba sa inyo? Para pagdating niyo doon handa na po ang lahat at rekta tanim na tayo ng palay. O sige anak, mag-iingat ka ha. Hintayin mo kami doon. Pagkatapos magpaalam ni Portia ay kaagad siyang nagtungo sa sakahan. Kumakanta pa siya papunta doon at nang makarating siya ay nagulat na lamang siya nang may makitang lalaki na nakahandusay at walang malay. May pasa at sugat pa ito sa muka. Diyos ko po! Anghel ba to at nahulog galing sa langit? Biro lang po, Lord. Anong ginagawa niya dito sa sakahan? Tanong ni Portia sa kanyang sarili. Hindi kaagad tinulungan ni Portia ang lalaki at sa halip ay tinitigan muna niya ito. Bakit ang gwapo niya? Ang puti-puti pa. Tapos, ang kapal ng mga kilay at pilik mata niya. Ang tangos ng ilong. Ang pusok at ang pula ng mga labi niya. Ang ganda pa ng hugis na mukha niya. Parang anghel nga. Inosenteng saad niya. Napapikit na lang si Portia sa kanyang nasabi. Ano ba tong sinasabi ko? Dapat ko siyang tulungan. Pero paano? Baka patay na siya. Halos maiyak pa si Portia sa sinabi niya. Huminga muna ng malalim si Portia saka siya kumuha ng isang mahabang panggatong. Ginamit niya yon para tusukin ng lalaking nakahandusay sa sakahan. Buhay pa ba siya? O patay na? Tanong niya ulit sa sarili. Maya-maya pa ay buong tapang niyang nilapitan ng lalaki. Nang makitang humihinga pa ito, ay dali-dali siyang mas lumapit pa dito. Ang gwapo nga niya. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganito kagwapo. Pagpupuri pa niya dito habang nakatingin sa binata. Pero mukhang napuruhan ata ang mukha niya. Ang daming pasa at sugat. Dumudugo pa ang sugat sa labi niya. Dagdag pa ni Portia. Ngunit kahit nahihirapan ay pinilit ni Portia na itayo ang binata. Teka, may cellphone ba siya o wallet? Wala. Saad niya habang kinakapa ang wallet ng pantalon nito. Kaya ko to. Kesa naman makakita sa ibang tao. Baka ano pang gawin nila sa kanya. Buong pwersang pinatayo at inalalaya ni Portia ang binata. Dinala niya ito sa kanilang bahay. Nang malapit na siya sa kanila ay doon na siya sumigaw para humingi ng tulong. Nay! Tay! Tulong! Ang bigat naman ng lalaking to. Turan pa niya. Mabilis namang nakalabas sina Lucia at Nestor mula sa kanilang bahay at nagulat nang makita ang kanilang anak na may inaalalayang binata. Naku anak, sino ba yan? At bakit ang dami niyang pasa at sugat sa mukha? At dumudugo pa ang sugat sa labi niya. Aba, Diyos ko naman! Natatarantang saad ni Lucia. Nakita ko po siya sa sakahan nang makarating po ako doon. Gulat na gulat nga po ako nang makita kong nakahandusay siya doon. Akala ko patay na siya. Ay Diyos ko, huwag kang magsalita ng ganyan anak. At baka kung ano pa mangyari. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga tao? Tay, 4:00 pa lang po. Wala pa ni isang tao ang nakita ko kanina kaya napilitan akong alalayan siya. Inilapag ng maayos at maingat ni Nestor ang binata sa lantay sa loob ng kanilang bahay. Inutusan naman ni Lucia si Portia na kumuha ng maliit na planggana na may maligamgam na tubig, maliit na tuwalya at dahon ng bayabas. Ito na po, Nay. Saka iniabot ni Portia ang mga gamit na inutos ng kanyang ina. Magiging okay naman po siya, di ba? Nasaan kaya ang pamilya niya? Baka nag-aalala na yun sa kanya. Nag-aalalang wika ni Portia. Magiging maayos siya anak. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Sagot naman ng kanyang ama. Pagkatapos gamutin ni Lucia ang binata ay hinintay muna nila itong magising. Nang lumipas ang ilang oras, biglang gumalaw ang kamay ng binata. Nakita naman ni Portia ang pagdilat ng mga mata nito. Napaaray na rin siya nang sinubukan niyang umupo.
Hindi lang pala sa muka ang pasa nito, kundi pa rin sa buong katawan. Humiga ka muna, iho. Hindi pa kaya ng katawan mong tumayo. Huwag ka mag-alala. Hindi kami masamang tao kaya ligtas ka dito. Nakita ka kasi ng anak ko sa sakahan. Kaya naman tinulungan ka niya. Ibinaling naman ng binata ang tingin niya kay Portia na may halong pagkahiya at pag-aalala. Ako nga pala si Portia. Ako ang nakakita sa iyo sa sakahan. Mabuti na lang at sugat at pasalang ang natamo mo at buhay ka pa. Bumulong lamang si Lucia sa kanyang anak. Huwag mo namang sabihin yan, anak. Parang gusto mo kasing mamatay na lang siya eh. Ay, sorry. Hindi ko intensyon na sabihin yon. Gusto ko lang sabihin na maswerte ka dahil binigyan ka ng ikalawang pagkakataon ng Diyos. Tonyo nga pala. Saad ng binata. Ngumiti naman si Portia sa binata. Tonyo, pwede ko bang malaman kung bakit at paano ka napadpad sa sakahan? Ano nangyari sa'yo? Kuryoso ang tanong ni Portia. Akala ni Portia na sasagot na si Tonyo, ngunit tanging pagniwi lang ang naisagot nito. Pinipilit niya kasing tumayo kahit hindi pa kaya ng katawan niya. Ano? Kasi nakita ko ng mga kaaway ko at pinagtulungan nila akong bugbugin hanggang sa nawalan ako ng malay. Totoo nga ang sinabi mo, Portia. Maswerte ako at buhay pa ako. Sagot ni Tonyo. Si Portia naman ang napangiwi dahil sa kanyang narinig. Mukhang maraming kaaway at basagulero ang taong tinulungan niya. Nag-aalala siya na baka madamay sila ng pamilya niya sa mga kaaway nito. Saan ka nga pala nakatira? Hindi ba mag-aalala ang mga magulang at pamilya mo? Baka hinahanap ka na nila. Sunod-sunod na tanong ni Portia sa binata. Napahinto naman si Tonyo at pilit naghahanap ng sagot sa mga tanong ng dalaga. Nakatira ako sa malayo. Dahil lang ako dito at hindi alam ng pamilya ko kung ano nangyari sa akin. Ang alam nila, nagtatrabaho ako ng maayos. Nauutal na sagot ni Tonyo. Ako, ganun ba? Kung gusto mo dumito ka muna sa amin habang nagpapagaling ka. Oo nga, Tonyo. Mukhang hindi mo pa kasi kaya na tumayo at kumilos. Nagulat at napahinto naman si Portia sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam kung tama ba ang sinabi ng kanyang mga magulang. Teka lang, Tonyo Mag-uusap lang kami ng mga magulang ko. Lumabas muna sina Portia sa kanilang bahay at doon siya nagtanong sa kanyang mga magulang. Sigurado po ba kayong patitirahan muna natin dito si Tonyo? Baka po kasi may mangyaring masama sa atin. Baka madamay po tayo sa mga kaaway niya kapag nalaman nila na nandito siya nakatira sa atin. Alam niyo naman, gusto kong ligtas tayo sa kahit na anong kapahamakan, di ba? Gusto ko lang pong masiguro na okay tayo. Naligtas po tayo. Doon na inilabas ni Portia ang opinyon niya tungkol sa pagpapatira ni Tonyo pansamantala sa kanila. Alam ko naman kung saan yan nanggagaling, anak. Pero hindi ka ba naaawa sa binatang yon? Kapag pinaalis natin siya, baka mapano pa siya sa daan. Posibleng makita siya ulit ng mga kaaway niya. Baka masugatan at magkapasa ulit siya. Hindi natin alam kung anong posibleng mangyari. Paliwanag ni Lucia sa anak. Totoo ang sinabi ng inay mo, anak. Hanggat makakaya natin, tutulong tayo sa mga taong nangangailangan, hindi ba? At saka magtiwala lang tayo. Sa palagay ko naman mabuting taong si Tonyo at kay gwapong bata pa. Itay naman. Pasensya na po ha. Nag-aalala lang po kasi ako sa inyo. Gusto ko lang ding ibahagi ang opinyon ko po. Niyakap naman ni Lucia ang kanyang anak sa kanyang marahang tinapik sa likod. Maraming salamat, anak, sa pag-aalala. Tiwala lang tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. At sa ngayon tulungan muna natin si Tonyo. Ayos ba yun? Pangungumbinsi ni Lucia kay Portia. Matamis namang ngumiti si Portia sa kanyang mga magulang. Labis siyang natutuwa sa angking kabutihan ng mga ito. Pumasok na ulit sila sa kanilang bahay at saktong naabutan nila si Tonyo na tulala. Nang mapansin ni Tonyo na papasok na sina Portia, ay tumingin siya dito at nagsalita. Mukhang matagal po ang pag-uusap ninyo. Kung gusto niyo po, aalis na lang po ako dito para hindi po ako perwisyo sa inyo. Akmang tatayo na sana si Tonyo, ngunit tanging pag-aray lang ang nasabi niya. Naku, Tonyo, huwag mo nang pilitin. At saka, pasensya na kung natagalan kami. Hindi namin intensyon na mag-isip ka ng masama.
Huwag ka mag-alala. Pwede kang dumito muna. Magpagaling ka at magpalakas. Nakangiting wika ni Portia sa binata. Patitirain niyo ako dito? Kahit hindi niyo man ako kilala? Kahit hindi niyo ako kaano-ano? At kahit hindi niyo alam kung saan ako nanggaling? Tonyo, hindi kami mamimili ng mga taong tinutulungan namin. Kapag alam namin na may nangangailangan sa amin ng tulong, ibibigay namin yun ng walang alinlangan. Napatingin naman sina Lucia at Nestor sa kanilang anak at hinihintay na may sasabihin ito. Napatikim naman si Portia sa kanyang bibig, ngunit kalaunan ay nagsalita na rin ito. Ang totoo, nagdadalawang isip ako kanina sa sinabi ni na inay na dumito ka muna. Pero naliwanagan na ako at saka gusto ko ding tumungulong. Alam rin kasi ni tatay na mabait kang tao. May tiwala rin kami sa'yo. Turan ni Portia saka siya marahan ng umiti sa binata. Hindi naman maiwasan ni Tonyo na mapangiti rin dahil sa pagiging mabait ng mga taong nakapaligid sa kanya. May mga ganitong tao pa rin pala. Saad niya sa kanyang isipan. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin. Pangako, kapag naging okay na ako sa tuluyan, babawi ako sa inyo. Dagdag pa ng binata. Hindi na. Sapat na sa amin na matulungan ka. Hindi kami humingi ng kapalit. Maya-maya pa ay natigilan sila nang marinig na nag-aalboroto ang tiyan ni Tonyo. Saka sila napatawa. Nahihiya naman si Tonyo na tumingin kina Portia. Pasensya na po. Parang gutom po ata ako. Nahihiyang saad ng binata. Naku, huwag ka mag-alala. Sakto't may sopas pang natira sa niluto ni Portia kanina. Ipaghahanda ka na lang namin Iinitin ko lang. Magkasamang nagpunta sina Lucia at Nestor sa kusina, habang sina Tonyo at Portia naman ang natira sa may sala. Tanging ang katahimikan lang ang nanaig sa pagitan nilang dalawa. Walang gustong magsalita. Walang nagtangka ni isa sa kanila. Pero, sigurado ka bang okay ka lang? Sabay na saad nila. Palihim naman silang napatawa habang si Tonyo ay may kasunod na pag-aray pagkatapos. Ayos ka lang ba? Naku, hindi ka na lang sana tumawa. Yan tuloy. Nag-aalilang wika ni Portia sa binata. Ikaw rin kaya. Tumawa ka eh. Sorry na nga. Hindi na ako tatawa para hindi ka na rin tumawa. Pasensya na. Tumahimik ulit ang kapaligiran. Maya-maya pa ay dumating na rin sina Lucia at Nestor na may dalang mangkok ng sopas, tubig at 2 saging. Oh, eto na Tonyo. Kumain ka muna ha. Pasensya na't ito lang ang meron kami. Okay lang po sa akin, Manang. Ay nako, hindi pa pala kami nagpapakilala sa'yo. Ako si Lucia at ito naman si Nestor, ang pogi kong asawa. Nakangiting wika ni Lucia. Nice to meet you po, Manang Lucia, Manong Nestor. Maraming salamat po dito. Tipid namang umiti si Tonyo sa kanila at dahan-dahang bumangon. Pipigilan sana siya ni Portia, ngunit pinabayaan lang ito ng kanyang inay. Kukunin na sana ni Tonyo ang kutsara subalit hindi pa niya ito magawa. Nak, Portia, tulungan mo naman si Tonyo. Mukhang nahihirapan pa siyang kumain. Ayos lang ba yun sa'yo? Tanong sa kanya ni Nestor habang nakatingin sa kanyang anak. Siyempre naman tay. Umupo si Portia sa tabi ni Tonyo sa kanya kinuha ang mangkok at kutsara. Nagkuha siya ng kaunting sopas gamit ang kutsara. Ikaw nang umihip, baka laway conscious ka pa. Wala ka namang sakit, di ba? Wala naman, pero ikaw meron. Sagot ni Portia, dahilan para mapatawa ang kanyang mga magulang. Nay, tay, bakit kayo tumatawa dyan? Totoo naman na may sakit si Tonyo. Sakit sa katawan, di po ba? Masakit ang katawan mo? Inosenteng tanong ni Portia sa binata. Napatango naman si Tonyo dahil sa kanyang kainosentehan. Hihipan ko na, Portia. Okay lang ba? Nagugutom na ako eh. Nakangising saan ni Tonyo. Mabilis namang inilapit ni Portia ang kutsara sa bibig ni Tonyo, saka naman ito hinipa ng binata. Pagkatapos ay kinain na ang sopas. Ang sarap na luto mo ha. Komento ni Tonyo. Siyempre, si nanay ang nagturo sa akin eh. Hindi na malaya ni na Lucia at Nestor na nakangiti na pala sila
habang pinagmamasdan sina Portia at Tonyo. O siya, pupunta na muna kami sa sakahan at magtatrabaho pa kami. Portia anak, samahan mo si Tonyo dito ha. Alagaan mo siya at saka gamutin mo mga sugat niya. Pero Nay, paano kayong dalawa ni tatay sa sakahan? Ayos lang ba sa inyo? Sino magluluto ng tanghalian ninyo? Seryoso ba kayong okay lang kayo doon na wala ako? Nag-aalalang tanong ni Portia sa kanyang mga magulang. Nak, huwag ka mag-alala sa amin. Okay lang kami. Ayos lang, huwag ka mag-alala. Alagaan mong bisita natin ha. Opo, makakasiguro po kayo. Mag-iingat po kayo doon ha. Mahal ko po kayo. Niyakap at hinalikan ni Portia ang mga magulang niya, saka siya nagpaalam ulit. Nagpaalam naman si Tonyo sa kanila bago sila umalis. Ipinagpatuloy ni Portia ang pagpapakain ng sopas kay Tonyo at nang maubos ito ay pinakain naman niya dito ang saging. Mamaya ka na uminom ng tubig. Kakatapos mo lang kasing kumain ng mainit na sopas. Nakakabungi kasi yung umiinom ka kaagad ng tubig pagkatapos kumain ng mainit na pagkain. Paliwanag pa ng dalaga nang ilapag ang isang basong tubig sa maliit na mesa. Tumango naman si Tonyo sa dalaga bilang tugon. Maraming salamat, Portia. Pasensya na't naabala ko pa kayo ng mga magulang mo. Nag-aalala ka tuloy sa kanila, lalo na't hindi ka nila kasama sa sakahan. Ayos lang Tonyo, wala yun. Normal lang rin naman na mag-alala lalo na't hindi ganun kabata ang mga magulang ko. Pero tiwala ko na magiging maayos sila doon. Pagkatapos nilang mag-usap ay nilinisan at ginamot ulit ni Portia ang mga pasa at sugat ni Tonyo sa katawan. Subalit bigla na lang sumagi sa isipan ng dalaga na hindi pa rin siya gaanong kampante sa binata. Pero mali ang manghusga ng tao. Masama ang iniisip ko. Wika niya sa kanyang isipan habang ginagamot ang sugat ni Tonyo. Pagkalipas ng 3 linggo ay tuluyan ng gumaling si Tonyo. Naging malapit na rin siya kina Portia dahil na rin sa kabutihan na taglay ng mga ito. Minsan ay nagbibiruan na sila sa isa't isa. Isang araw ay nagyabang pa siya kina Portia na kasing lakas na siya ng kalabaw. Di ba po? Sabi ko sa inyo magkasing lakas na kami ng kubaw. Pangalan ng kalabaw ni na Portia. Talaga ba? Sabi mo yan Ang galing naman kasi ng nurse mo't naka-recover ka ulit. Saad pa ni Lucia habang tumingin sa kanyang anak. Dahil din sa kanya kung bakit 3 linggo na rin akong hindi nakakabisita sa sakahan. Namiss kong tumulong sa inyo, Nay, Tay. Napakamot naman si Tonyo sa kanyang ulo saka napangisi. Maraming salamat, Portia, sa pag-aalaga sa akin. At Mang Nestor, Manang Lucia, sa pagtanggap at pagpapatuloy niyo sa akin dito sa bahay niyo. Ngayong malakas na po ako, hayaan niyo po akong tulungan ko kayo sa sakahan. Mabilis po akong matututo. Huwag ka na mag-abala pa. Bakit malingat na naman ang katawan mo? Baka mag-extend pa ang bakasyon ko dito sa kubo. Pagbibiro naman ni Portia sa binata. Promise, malakas na ako. Kaya tara na't magpunta na tayo sa sakahan. Aalis na sana si Tonyo ngunit pinigilan muna siya ni Portia. Teka nga, pupunta ka sa sakahan na nakasando lang? Kailangan mong mag-jacket o magsuot ng long sleeve, lalo na't mainit ngayong araw. Sayang ang kutis porselana mong balat. Mabilis namang inabot ni Nestor ang isang long sleeve kay Tonyo. Maging ang lumang pantalon nito ay pinahiram din niya sa binata. Salamat po, Mang Nestor. Pero teka, hindi ka ba mapapahama kapag nagpakita ka sa mga tao? Baka kasi may makakita sa'yo. Baka yung mga kaaway mo. Nagtatakang tanong ni Portia. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Hindi ko kailangan magtago pero para sa ikabubuti, magsusuot na lang ako ng sombrero. Binigay na ni Portia ang ekstrang sombrerong gawa sa banig kay Tonyo sa kanila na pagpasyahan na magpunta na sa sakahan. Nang makarating sila sa sakahan ay namangha si Tonyo dahil sa pagkalawak nito. Ang lawak at ang laki pala ng sakahang pinagtatrabuhan ninyo. Oo, at ang swerte namin dahil mababait ang may-ari ng sakahan na to. Halika na dito at magtatanim na tayo ng palay. Nakangiti namang tumango si Tonyo kay Portia habang papalapit siya dito. Napangiwi siya nang maramdaman ng putik sa kanyang paa, ngunit ngumiti siya ulit. Akala niya kasi magiging madali ang pagtatanim kagaya ng nakikita niya sa telebisyon. Eto, tigi-isang bugkos tayo at dahil basa na ang lupa,
Madali at mabilis na lang tong gawin. Tingnan mo muna ako at pagkatapos pwede mo na akong sundin. Sabi mo magaling kang matuto, di ba? Paliwanag ni Portia. Nang tingnan ni Tonyo si Portia ay nanlaki ang mga mata niya dahil sa bilis ng dalaga. Parang 3 minuto lang itong nagtatanim. Naubos na ang isang bugkos ng palay sa kamay niya. Nakuha mo ba, Tonyo? Natatawang tanong ni Portia nang makitang naging tulala ang binata sa tabi niya. Ang bilis mo naman pala. Pero mahihigitan ko ang ginawa mo. Mayabang na saad ni Tonyo. Nang subukan ni Tonyo na itanim ang isang palay ay nahirapan siya dahil sa basa ang lupa. Ngunit para hindi mapahiya ay sinubukan niyang lampasan ang mga itinanim ni Portia. Sabi ko sa'yo malalampasan kita, di ba? Pagyayabang ni Tonyo. Nalampasan mo lang ang oras pero tingnan mo, hindi pantay ang linya ng mga palay mo. Naging baliko. Wika ni Portia sa kanatawa habang tinitingnan ang mga itinanim ni Tonyo. Napakamot na lang sa ulo si Tonyo dahil sa kanyang narinig. Maging sina Lucia at Nestor ay natawa rin sa binata. Parang hindi ata ako pwede sa pagtatanim. Pero pag-aaralan ko yan. Paano kung mag-araro na lang kaya ako? Tanong niya kay Portia habang nakatingin kay Cubao. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Tuturuan kita kung paano mag-araro. Sabay na nagpunta sina Portia at Tonyo kung nasaan si Cubao. Teka, bakit pala Cubao ang pangalan ng kalabaw ninyo? Kasi kuya siya ng kalabaw, kaya Cubao. Hindi naman napigilan ni Tonyo na matawa dahil sa kanyang narinig. Oh, bakit ka tumatawa? Ako yung nagpangalan sa kanya. Oo na, sige na, sorry na. Ano yan? Ito ay suyod. Sinusuot ito sa leeg ng kalabaw upang makontrol ang direksyon ng pag-aararo at para makatulong din sa paghila ng araro. Sagot ni Portia habang sinusuot ang suyod sa leeg ng kalabaw. Nang matapos siya ay pinakita na niya kay Tonyo kung paano mag-araro. Ang galing mo rin mag-araro. Hindi naman ganun kalaki ang katawan mo pero mabutit nakakaya mo. Hindi ba mabigat yan? Mabigat, pero malakas kasi si Cubao kaya hindi ako masyadong nahihirapan. Ipinagpatuloy pa ni Portia ang pag-aararo. Si Tonyo sa kabilang banda ay humanga pa siya lalo sa dalaga. Tonyo! Bakit ka tulala dyan? Ikaw na mag-araro oh! Hoy! Nabigla si Tonyo nang sumigaw si Portia. Napatulala pa siya habang tinititigan ng dalaga. Kaagad siyang lumapit dito saka siya tinuruan ito. Nang subukan niya mag-araro ay bigla na lang tumakbo si Cubao dahilan para magpanik siya. Hindi niya nabitawan ang suyod kaya naman ay nadala din siya kasama ni Cubao. Portia! Portia! Tulungan mo ako! Sigaw niya habang hindi pa rin tumitigil si Cubao sa pagtakbo. Mabilis namang tinawag ni Portia si Cubao kaya naman lumapit ito sa kanya. Nang huminto ito ay siyang pagbitiw ni Tonyo sa suyod. Nangihina ang mga tuhod niya at namumutla rin siya dahil sa nangyari. Akala ko mamamatay na ako. Muntikan na ako dun ha. Nanginginig na wika niya. Pasensya na't nabigla ka. Sobra sa bigla no. Huminga ng malalim si Tonyo habang nakatingin kay Cubao na parang walang nangyari. Nabigla rin ata si Cubao eh. Hindi siya sanay sa'yo kaya gano'n na lang ang naging reaksyon niya. Halika, hawakan mo muna ang katawan niya, dahan-dahan lang. Nagulat si Tonyo nang hawakan ni Portia ang kamay niya, saka yon itinapat sa tiyan ni Cubao. Imbis na himasimasin niya ang kalabaw, ay napatingin lang siya sa kamay ni Portia na nakahawak sa palapulsuhan niya. Parang nagugustuhan ka ni Cubao ah. Hindi siya natakot o naglikot nang hawakan mo siya. Nakangiting saan ni Portia. Oo nga, parang gusto niya ako. Maya-maya pa ay napagpasyahan muna nilang magpahinga. Kasalukuyan silang nagpapasilong sa isang malaking puno ng mangga. Portia, pwede ba ako magtanong sa'yo? Tumango naman si Portia bilang sagot. Nakapagtapos ka ba ng kolehiyo? Napatingin ng dalaga kay Tonyo. Hindi na ako nagkolehiyo, hanggang high school lang ako. Pwede ko bang malaman kung bakit? Ayoko kasing mawalay kina nanay at tatay. Ayokong malayo ako sa kanila. Ako lang nag-iisang anak nila at hindi na rin sila bumabata. Kaya hanggat maaari, gusto kong makasama sila. At saka masaya akong nagtatrabaho sa sakahan. Masaya akong kasama kami sa pagpuproduksyon ng mga palay kahit mura lang ang presyo nito. Alam mo ba,
Naawa nga ako sa kapwa ko magsasaka dahil hindi madali ang pagtatanim ng palay. Simula sa pagpaplano, paghahanda ng lupa, sa pagtatanim, sa pag-aalaga nito, hanggang sa pag-aani. Lahat. Sobrang nakakapagod pero nagpapasalamat pa rin kami sa oportunidad na binigay sa amin. Pero masaya pa rin ako dahil libre ang pagtatanim namin dito dahil sa mga Fernandez. Sila kasi ang may-ari ng sakahan at labis ako nagpapasalamat sa kanila dahil ang bait-bait nila sa aming mga magsasaka. Habang nakikinig si Tonyo sa sinasabi ni Portia ay hindi niya mapigilang maawa rin sa mga magsasaka. Hindi madali ang kanilang trabaho, lalo na't subsob sa init. Ngunit hindi nila ito iniinda para may makain ng ibang tao. Pasensya ka na't marami ata ako nasabi. Pero yun, gusto ko ring tulungan si nanay at tatay dito. Masaya ako kung ganun kasimple ang buhay namin. Napangiti na lang si Tonyo habang nakatingin sa dalagang tanaw-tanawang sakahan. Hindi niya maiwasang mapahanga dahil mabuti itong tao, lalo na't mahal niya ng lubusan ng kanyang mga magulang. Kinabukasan ay nagising si Tonyo dahil sa ingay ni na Lucia at Nestor. Manang Lucia, bakit po? Parang hindi kayo mapakali. Okay lang po ba kayo? Okay lang naman kami, iho. Ito kasing si Nestor. Nanginginig ang kamay habang sinisindihan ng munting kandila na to. Birthday kasi ni Portia ngayon. Ito nga't nagpabili kami ng cake sa kakilala namin para sa kanya. Nang tingnan ni Tonyo ang cake ay ngumiti siya sa nakasulat. Happy birthday, Portia. Mahal ka namin. From nanay, tatay at Tonyo. Pagbasa niya, tumingin si Tonyo sa mga magulang ni Portia na nakangiti. Wala naman po akong ambag sa binili niyong cake. Bakit kasali po ako dito? Naku iho, pamilya ka na rin namin. At saka, hindi naman na kami yung nangingi ng ambag eh. Pero pwede bang tulungan mo ko sa pagsindi ng kandila? Baka kasi magising na si Portia eh. Mabilis namang kinuha ni Tonyo ang posporo at ang maliit na kandila, sa kanya ito sinindihan. Sakto namang kakagising lang ni Portia, kaya naman kinantahan nila ito. Hala, may cake! Natuto ang tura ng dalaga. Lumapit siya kay Nestor na hawak-hawak ang cake niya. Pumikit siya habang magkahawak ang kanyang kamay, saka nag-wish. Pagkatapos ay hinipan na niya ito. Nay, nag-abala pa kayo. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Okay lang sa akin kahit walang cake. Gumastos pa kayo dito. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din, Tonyo. Niyakap isa-isa ni Portia ang kanyang mga magulang. Nang makarating siya kay Tonyo ay parang nag-aalangan pa siya. Subalit lumapit siya sa binata at marahang niyakap ito. Happy birthday, Portia. Sana'y matupad ang wishes mo. Bati ni Tonyo habang nakayakap kay Portia. Hindi niya mawari kung bakit tuloy-tuloy sa pagbilis ang tibok ng kanyang puso. Nang humiwalay sila sa isa't isa, ay nagtungo na sila sa hapag para sabay-sabay na kumain ng umagahan. Niluto niyo lahat ng to? Nay, tay, may inihaw na isda, matamis na mangga at pansit. Sobra-sobra na po ito. Mang Nestor, sana pala sinabihan niyo ako. Natulungan ko po sana kayo. Tonyo, bisita ka namin dito. Kaya huwag ka na mag-alala. Ngayon sabay tayo magdasal para sa pagkain at sa kaarawan ni Portia. Sabay nilang pinagsaluhan ng pagkain sa hapag. Sipot na simot ang kanin ah. Parang bagong hugas ang plato mo, iho. Dagdag ni Nestor habang nakatingin sila kay Tonyo. Paano ba naman kasi walang natira ni isang butil ng kanin sa plato niya? Kasi po, narealize ko na hindi pala madali ang pagtatanim ng palay. Hanggang sa maging isang butil na bigas po ito. Noon kasi nagsasayang lang ako ng pagkain, lalo na ang kanin. Gayong ito pala ang bumubuhay sa mga magsasaka na katulad ninyo. Kaya simula ngayon, ubusin ko lahat ng kanin sa plato ko. Nakangiting sagot ni Tonyo, dahilan para mahawa rin sina Portia sa kanya. Maya-maya ay natapos na si Tonyo at nagpaalam na lalabas muna siya. Hindi naman po lalayo si Tonyo, di ba? Tanong ni Portia sa mga magulang. Hindi nagtagal ay bumalik na si Tonyo, ngunit napansin niyo ni Portia na may tinatago siya sa likod niya. Kaagad inilahad ni Tonyo kay Portia ang isang bugkos ng samot-saring mga bulaklak. Happy birthday, Portia. Regalo ko sa'yo. Pasensya na't ito lang ang naibigay ko.
Namitas pa ako ng mga bulaklak. Nahihiyang wika ni Tonyo. Ayos lang, ang ganda kaya ng mga to. Nag-abala ka pa. Nakangiting saan ng dalaga habang inaamoy ang mga bulaklak na natanggap niya. Nang magtanghali ay kumuha si Portia ng isang boteng walang laman, sa kanya ito nilagyan ng tubig. Pagkatapos ay inilagay niya ang bulaklak na iniregalo ni Tonyo sa kanya. Ayan, ang ganda! Dito ko muna kayo ilalagay pansamantala. Matamis na wika ni Portia habang tinitingnan ang mga bulaklak. Nang magsabado ay inihanda ni Portia ang mga maduming damit dahil pupunta siya sa ilog para maglaba. Portia, saan ka? Pwede bang sumama? Tanong ni Tonyo. Wala ka bang ibang gagawin? Ayaw ni nanay at tatay na nahihirapan ka. Hindi, ayos lang. Pupunta ka ba sa ilog? Ako na dito. Sagot ng binata, sa kanya kinuha mula kay Portia ang isang malaking planggana na may lamang mga damit. Napahinto naman si Portia ng aksidenteng mahawakan ni Tonyo ang kamay niya. Nagtaka siya kung bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng kanyang puso at parang uminit ang kanyang magkabilang pisngi. Portia, okay ka lang ba? Namumutla ata ang mukha mo. Parang may lagnat ka. Idinampi ni Tonyo ang isang kamay niya sa pisngi ni Portia. Ang init. May lagnat ka nga ata eh. Hindi, wala to. Mawawala rin to. Tara, magpunta na tayo sa ilog. Habang papunta sila sa ilog ay hindi maiwasan ni Portia na tingnan si Tonyo. Aaminin ko, gwapo si Tonyo. Matangkad, mabait, at higit sa lahat ay may respeto. Pero hanggang dun lang yon dahil alam kong temporaryo lang ang lahat ng to. Babalik pa rin siya sa pinanggalingan niya, kaya hindi pwedeng magkagusto ko sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Portia nang makarating sila sa ilog at nagsimula na silang maglaba. Tulong-tulong sina Portia at Tonyo hanggang sa matapos sa mga ito. Hindi ka ba maliligo, Tonyo? Sayang naman ang linaw ng tubig dito sa ilog. Hindi makatanggap ng sagot si Portia at sa halip ay mabilis na hinubad ni Tonyo ang suot niyang sando. Napatakip naman si Portia nang makita ang hubot-hubad na pang-itaas ni Tonyo. Hoy! Bakit wala kang pasabi na maghuhubad ka? Nagtatanong lang naman ako sa iyo ah. Ang init na rin kasi ng pakiramdam ko kaya nagubad na ako. Nagulat na lang si Portia nang biglang tumalon si Tonyo sa ilog. Mabutit hindi ganun kalalim ang ilog. Sige, mag-enjoy ka. Hintayin na lang kita dito hanggang sa matapos ka. Ha? Bakit? Hindi ka maliligo? Hindi na muna si... Hindi pa tapos si Portia sa pagsasalita nang basain siya ni Tonyo ng tubig, kaya walang nagawa ang dalaga kundi sugudin si Tonyo. Hindi nila namalayan na sobrang saya nila habang para silang batang naglalaro sa ilog. Si Tonyo naman ay hindi maiwasang mamangha kay Portia. Simula nung tinulungan siya hanggang sa nakakasama na niya ito sa anumang mga bagay. Tonyo, tama na! Tignan mo, may bayabas dito! Sigaw ni Portia. Kasalukuyang nasa sakahan sila ni Portia at Tonyo para patubigin ito. Silang dalawa na ang nagpresenta na magpunta sa halip na sina Nestor at Lucia para hindi na rin ito mahirapan. Pahingi, Portia! Mabilis namang lumapit si Tonyo kay Portia saka siya umupo sa tabi nito. Binigyan siya ni Portia ng 3 malalaking bayabas sa kanya kinain ang isa sa mga ito. Salamat dito ah. Sana sinabihan mo ko na mamimitas ka. Eh di sana natulungan kita. Ayos lang naman. At saka busy ka sa pagtingin sa sakahan. Ayokong maistorbo yon. May sasabihin pala ako sa'yo. Biglang kinabahan si Portia. Hindi niya alam kung gusto niyang marinig ang sasabihin ni Tonyo sa kanya. Ano yun, Tonyo? Babalik na ako sa amin. Kailangan ko nang bumalik. Ikaw pa lang ang sinabihan ko tungkol dito. Hindi alam ni Portia kung bakit biglang kumirot ang puso niya. Ngunit tama nga siya. Temporaryo lang ang lahat. Maging si Tonyo sa buhay nila. Sa buhay niya. Ganun ba? Mabuti naman. Sabihin mo mamaya kina nanay pagka-uwi natin. Medyo matagal-tagal ka na rin dito at baka naghanap na ang pamilya mo sa'yo. Teka, umiiyak ka ba? Ako? Iiyak? Bakit naman ako iiyak? Hindi kaya. Kung iiyak man ako, siguro tears of joy yon. Dahil babalik ka na sa inyo. Pagsisinungaling ni Portia.
Ang totoo ay parang nasasaktan siya sa loob niya dahil na-attach na siya sa binata at parang nahuhulog na ang loob niya kay Tonyo. Nalulungkot siya dahil masasanay na siya ulit na wala si Tonyo sa kanila. Na wala siyang ibang kasama bukod sa kanyang ina at ama. At saka good luck sa'yo kung ano man ang gagawin mo pagbalik niyo sa inyo. Masaya ako na naging parte ka sa buhay ko. Sa buhay namin ni nanay at tatay kahit panandalian. Salamat sa pag-appreciate sa aming mga magsasaka. Mapait na ngumiti si Portia. Sigurado ka bang okay lang sa'yo na aalis ako? Dahil kung hindi na lang ako aalis. Pagbibiro pa ni Tonyo. Sana hindi ka na lang aalis, pero ayoko maging makasarili. Kailangan ka ng pamilya mo at magkaibigan lang naman tayo. Saad ni Portia sa kanyang isipan. Ewan ko sa'yo, tara na nga, bumalik na tayo sa bahay. Aalis na sana si Portia nang hawakan ni Tonyo ang kanyang kamay. Dito muna tayo. Pagmasdan muna natin ang sakahan. Ang sarap kaya ng hangin dito at presko. At saka, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Tinignan ni Portia si Tonyo sa mata. Parang may namumuong tensyon sa kanilang dalawa habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kapag nagkita tayo ulit, pakakasalan kita. Halos maubo naman si Portia nang marinig yun mula kay Tonyo. Nakuha mo pa talagang magbiro ah. Loko ka talaga. Totoong sinabi ko. Tumayo na si Portia sa pagkakaupo at sinabing babalik na sila ni Tonyo sa kanilang bahay. Hindi ako nagbibiro. Huling sinabi ni Tonyo habang naglalakad sila. Nang makarating sila sa bahay ay kaagad sinabihan ni Tonyo sina Nestor at Lucia na babalik na siya sa kanila. Labis siyang nagpapasalamat sa kanila dahil sa pagtulong at pag-alaga sa kanya kahit nakikita niyang naghihirap din sila. Nako Tonyo, masaya kaming makatulong. Oo nga iyo, masaya rin kasi ang mga araw na nakasama ka namin. Hindi pa po sapat ang pasasalamat ko po sa inyo. Saludo po ako sa inyo at sa trabaho ninyo bilang magsasaka. Hindi man naging madali pero kinakain nyo araw-araw para sa mga tao. Para may makain kami. Salamat po kasi tinanggap nyo kami dito sa bahay nyo at tinulungan ng walang pagdadalawang isip. Maswerte po ako na nakilala ko po kayo. Napangiti naman si Portia habang pinagmamasdan si Tonyo. Sapat na siguro ang malawak kong ngiti para ipakita sa iyo kung gaano kita gusto. Kahit hindi mo alam, wika niya sa kanyang isipan. Bago umalis si Tonyo ay napagpasyahan nilang maghanda muna ng mga masasarap na pagkain. Kaya naman nagluto sila ng pansit, lumpiang Shanghai, inihaw na liempo, kinilaw at mga samot-saring prutas. Manong Lucia, Manong Nestor, hindi nyo naman po kailangan maganda ng ganito. Nakabili pa kayo ng mga rekados. Sayang po ang perang binili ninyo. Nahihiyang saad ni Tonyo. Nako iho, hindi to sayang. Parang despedida party na lang to para sa'yo. Nakangiting sagot ni Nestor. Si Portia naman sa kabilang banda ay tahimik lang sa paghihiwa pa ng mga prutas na binili at pinitas nila sa bakuran gaya ng mangga, pakwan at pipino. Kaya naman ay nilapitan siya ni Tonyo. Ang tahimik mo ata. Siyempre may ginagawa pa ako eh. Naghihiwa ako oh. Baka ano pang mangyari kapag nagdadaldal ako. Diretsong sagot ni Portia. Tulungan na nga kita. Hindi kasi ako pinapatulong ni na Manong Nestor at Manang Lucia dun eh. Huwag na, ako na dito. Umupo ka na lang doon. Hindi, tulungan na kita. Please. Pagpupumilit pa niya. Sinabing wag na lang. Aray! Sigaw ni Portia. Aksidenteng nahiwa ni Portia ang kanyang kaliwang hintuturo, kaya naman ay dumudugo ito. Mabilis na hinawakan ni Tonyo ang kanyang kamay, saka sila nagpunta sa lababo para linisin ang sugat ng dalaga. Diyan ka muna, babalik lang ako. Ba't iniwan pa talaga ako? Ipinagpatuloy ni Portia ang paglilinis sa kanyang sugat at sakto namang dumating si Tonyo na may dalang dahon ng malunggay. Dinikdik niya ito para lumabas ang katas. Sa kanya inilagay sa sugat ni Portia habang hinihipan. Napadaing naman si Portia dahil medyo masakit ito, ngulit nagulat na lang siya nang himasin ni Tonyo ang buhok niya. I'm sorry Portia, nasugatan ka patuloy dahil sa akin, dahil sa pangungulit ko sa'yo. Hindi ko sinasadya. Okay lang, malayo lang naman to sa bituka.
Ako na magtatapos nitong ginagawa mo. Sorry talaga. Nang matapos silang lahat sa paghahanda ay kaagad nilang pinagsaluhan ng mga pagkaing hinanda nila. Sa huling pagkakataon na kasama nila si Tonyo ay napuno ng tawa at tuwa sa kanilang puso. Salamat, Portia. Salamat sa masaya at maganda mong pamilya. Hindi ko kayo makakalimutan. Isang buwan na ang lumipas nang umalis si Tonyo sa bahay ni na Portia. Tila bumalik ulit ang bahay nila na payapa at simple lang. Pero minsan ay nalulungkot si Portia sa tuwing naaalala niya ang binata. Ngunit kailangan niyang harapin at tanggapin ang kasalukuyan. Kumusta na kaya si Tonyo ngayon, ano? Sana'y nasa mabuting kalagayan siya. Sigurado akong namiss siya ng pamilya niya noong mga panahong wala siya sa poder nila. Napabuntong hininga na lang si Portia nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Kasalukuyan silang nasa sakahan. Tumubo kasi ang mga damong ligaw sa sakahan, kaya naman ay kailangan nilang kunin yun para mapunta sa palay ang nutrisyon galing sa abono. Kalimutan na lang po natin si Tonyo, Tay. Maayos na yon. Saad ni Portia saka siya mapait na ngumiti. Maya-maya pa ay nagulat na lang sila dahil biglang dumating si Don Andres, ang may-ari ng sakahang pinagtatrabahuan nila. Mainit nila itong sinalubong kasama ang iba pang kasamahan na magsasaka. Don Andres, mabutit bumisita po kayo. Salubong pa ni Portia sa kanya inalalayan ng matanda kahit may gamit naman itong tungkod. Portia, masaya ako nakita kita. Masaya ako nakita ko kayo mga minamahal kong magsasaka. Napangiti naman sina Portia sa sinabi ng matanda. Ngunit tila pala isipan sa kanila kung bakit bigla na lang itong bumisita. At Don Andres, maligayang araw sa inyo. Maaari ba naming malaman kung bakit kayo biglang bumisita dito sa sakahan? Malumanay na tanong ni Lucia. Ayun ba? Gusto ko kasing formal at personal ko kayong imbitahin ngayong Sabado sa aking mansyon. May party at may gusto kong ipakilala sa inyo. Ganun ba? May party pala pero wala po kaming magandang kasuotan at baka maraming mayayaman po doon. Mahihiya lang po kami. Wika naman ni Inteng. Bakit naman kayo mahihiya? At saka ang party na gaganapin ngayong Sabado ay para sa inyong lahat. Para sa aking mga magsasaka. Ayos ba yun? Naghiyawa naman ang mga kasamahan ni Portia dahil sa narinig. Natutuwa sila dahil nag-abala pa talaga ang kanilang amo na gumawa ng party para sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating ang Sabado. Suot nila ang kanilang pinakamagandang bestida na meron sila at sabay na pumunta sa mansyon ng mga Fernandez. Sinalubong naman sila ng mga nangingiting mga katulong papunta sa party area. Mas lalong gumanda ang mansyon ni na Don Andres. Kahit na taon-taon tayo nagpupunta dito dahil iniimbitahan niya tayo tuwing kaarawan niya, mas lalo pa itong gumaganda. Komento ni Portia sa mansyon ng mga Fernandez habang papunta sila sa venue. Maya-maya pa ay nagsimula na ang party. Si Don Andres ang may hawak ng mikropono at malawak ang ngiti sa kanyang muka. Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto ko magpasalamat sa mga taong dumalo dito. Aking mga magigiting na magsasaka. Salamat sa pagtanggap ng aking imbitasyon. Nagpalakpakan ng mga tao at puno ng ngiti ang kanilang mga muka. Maging si Portia ay malawak din ng ngiti at masayang masaya. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang kasiyahang to, gusto ko lang ipakilala sa inyo ang apo ko. Ang bagong tagapagmana ng aking sakahan, si Anthony Craig Fernandez. Dahan-dahang naglakad ang apo ni Don Andres hanggang sa makarating siya sa harap. Mas lumakas pa ang palakpakan ng mga tao habang tinitingnan si Anthony, habang sina Portia, Lucia at Nestor ay nagulat. Si Tonyo yan ah! Nauutal na wika ng dalaga. Malawak ang ngiti ni Anthony na kumakaway sa harap ng mga tao. Siya pa rin ang Tonyo na nakilala nila Portia, ngunit ibang-iba ang kanyang kasuotan. Nakatuksido at formal na formal. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Anthony. Pwede niyo akong tawaging Tonyo. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Tura ni Tonyo nang ibigay ni Don Andres ang mikropono sa kanya. Nilapitan ni Tonyo isa-isa ang mga bisita. Nakikiusap at nakikipagkamayan. Si Portia naman sa kabilang banda ay sobrang kinakabahan sa muling pagkikita at paghaharap nila ni Tonyo. Hindi naman totoo yung sinabi niya noon, di ba? Na kapag nagkita kami ulit, pakakasalan niya ako? Tanong ni Portia sa kanyang sarili, dahilan para mas lalo siyang kabahan.
Si Portia ang huling taong pinuntahan ni Tonyo. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Portia. Kinakabahan ngunit mas namalagi ang pagkamis niya sa binata. Portia, nagkita ulit tayo. Nahihiyang tura ni Tonyo. Sir Anthony, magandang gabi po. Sagot naman ni Portia dahilan para kumunot ang noon ni Tonyo. Anong Sir Anthony? Di ba sabi ko kanina tawagin niyo akong Tonyo? Ikaw na ang bagong may-ari ng sakahan, ang tagapagmana ni Don Andres, at ang bagong amo namin. Kaya tama lang natawagin kitang Sir Anthony o Don Tonyo. Napatawa naman si Tonyo sa sinabi ni Portia. Paano ba naman kasi? Ang cute at ang inosente ng dalaga. Oh, bakit ka tumatawa dyan? Wala namang nakakatawa sa sinabi ko ah. At isa pa, may utang ka sa aking sandamakmak na paliwanag. Oo nga. Pero bago yun, naalala mo bang sinabi ko sa'yo noon? Na kapag nagkita tayo ulit? Ha? Hindi ko narinig. Ang ingay kasi ng tugtog eh. Mabilis na hinawakan ni Tonyo ang kaliwang kamay ni Portia. Sa kanya ito dinala sa garden. O ayan, hindi na maingay. Ngayon sasabihin ko ulit. Naalala mo bang sinabi ko noon? Na kapag nagkita tayo ulit, pakakasalan kita? Tonyo, ano ba? Bakit mo naman ako pakakasalan eh? Hindi mo nga alam kung gusto mo ba ako o hindi. Kaya nga, alam mo na ang rason kung bakit kita pakakasalan. Dahil gusto kita. Gustong gusto kita, Portia. Biglang natigilan si Portia sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Tonyo sa kanya. Ano? Gusto mo ko? Bakit? Maraming rason kung bakit gusto kita, Portia. Simula nung nagkasama tayo, ibang saya ang naramdaman ko. Pinakita mo sa akin kung gaano ka kasimple, kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kapapagmahal sa mga magulang mo, kung gaano ka nagsakripisyo para sa kanila. Nagustuhan kita dahil hindi ka makasarili. Nagustuhan kita dahil sobrang bait mo. Nagustuhan kita dahil pinakita mo sa akin kung ano ka at kung sino ka. Hindi ka lang maganda sa panlabas, Portia. Pero mas maganda ang iyong panloob. Humihikbi si Portia sa hindi malamang dahilan, kaya naman ay nagtaka at nag-alala si Tonyo. Teka, bakit ka umiyak? May mali ba akong sinabi? I'm sorry, Portia, hindi ko sinasadya. Ngayon ko lang narinig ang mga salitang yan, bukod kina nanay at tatay. Sobrang paghanga mo sa akin, Tonyo. Kaya masaya ang puso ko. Naiiyak ako dahil sa tuwa. Tahan na, hindi mo naman kailangang umiyak eh. Pinag-aalala mo ako. Niyakap ni Tonyo si Portia at hinimas-himas niya ang buhok ng dalaga. Mas lalo tuloy umiyak si Portia at niyakap papabalik si Tonyo. Sabihin mo na sa akin kung paano nangyari ang lahat ng to. Alam kong nagsinungaling ka sa amin noon. Kinakailangan kong gawin yun, Portia. Pasensya ka na. Ganito kasi yun. Galing ako sa Canada at doon ako lumaki. Pero kahit sa ibang bansa ako tumira, natutunan kong magsalita ng Pilipino dahil sa mga magulang ko. Naging pribado ang buhay namin doon. Kahit kailan hindi kami umuwi ng Pilipinas dahilan para hindi ako masyadong kilala bilang isang Fernandez. Nang makarating ako dito, pinakilala ako ni Lolo sa iba pa niyang mga pinsan. At saka mga pinsan ko. Sinabing ako daw ang magiging tagapagmana ng sakahan. Ngunit may isang hindi sumang-ayon. Hindi natinag si Lolo at sinabing hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Habang nagsasalita si Tonyo ay hindi niya maiwasang mapangiti, kaya naman ay nadistract ito sa kanya. Portia, huwag ka namang ngumiti dyan. Nangihina ako. Pwede bang tapusin ko muna ang pagpapaliwanag ko? Malambing na tanong ni Tonyo sa dalaga. Okay, sorry na nga. O hindi na ako ngingiti. Kaya nung habang naglalakad ako, bigla na lang may 3 lalaki nang bugbog sa akin. At alam kong si Andrew, yung pinsan kong may utos nun. Kinuha nila ang cellphone at wallet ko. Hanggang sa doon mo na ako nakita sa may sakahan. Hindi ko na lang sinabi ang totoo dahil ayoko masira si Andrew sa paningin ng iba. Pero ngayon alam na ni Lolo kung anong totoong nangyari. Alam na niya lahat-lahat. Sinabi niya sa akin na masaya siya dahil ikaw ang nakakita sa akin. At doon ako sa inyo nagpagaling. Walang masabi si Portia. Ngayon ay naproseso na ng kanyang utak ang mga nangyari. Ngayon ay panatag na siya dahil alam niyang nasa mabuting kalagayan na si Tonyo. Bakit ikaw ang pinili ni Don Andres na magmana ng sakahan? Dahil yun ang ipinangako niya kila Daddy na kapag umuwi kami dito sa Pilipinas, ipapamana niya sa akin ang sakahan. Ngayon nasagot ko ng tanong mo. Ako naman ang magtatanong sa'yo.
Bigla ulit kinabahan si Portia sa magiging tanong ni Tonyo sa kanya. Baka kasi hindi niya ito masagot ng tama. Alam mo na, gusto kita, Portia. Alam mo na kung gaano ako humahanga sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Tiningnan ni Portia si Tonyo mata sa mata. Hindi niya alam kung bakit gumagaan ang kanyang pakiramdam habang nakatingin sa binatang nasa harapan niya. Masaya ang kanyang puso, puno ng tuwa at galak. Ngayon, alam na niya ang sagot. Oo, Tonyo. Pinapayagan kitang manligaw sa akin. Malumani na sagot ni Portia. Pagkatapos nilang mag-usap ay bumalik na ulit sila sa party. Doon ay in-enjoy nila ang gabing yun kasama ang iba pang mga magsasaka na puno ng ngiti at tuwa sa kanilang mga muka. Sa kabilang banda ay masayang-masaya naman si Don Andres habang nakatingin kina Tonyo at Portia. Alam kasi niyang swak na swak ang dalawang bata dahil alam niyang mababait ang mga ito. Portia, anak! Gumising ka na! Mag-aabono pa tayo ng sakahan! Sigaw ni Lucia habang nagtataka kung bakit matagal nagising ang anak niya, gayong palagi naman itong nagigising ng maaga. Opo, Nay! Babangon na po! Nang makalabas si Portia galing sa kanyang kwarto ay biniro naman siya ng kanyang tatay. Kaya siguro matagal nagising ang anak natin kasi ang ganda ng panaginip niya. Ula ko, si Tonyo ang napanaginipan mo, no? Nanlaki naman ang mga mata ni Portia dahil tama ang hula ng kanyang ama. Tumawa naman si Lucia sa pang-asar ng kanyang asawa sa kanyang anak. Tatay, nangaasar ka na naman eh. Maliligo na po ako. Dali-dali nagpunta si Portia sa banyo, dala-dala ang tuwalya at damit niya. Pulang-pula rin ang kanyang pisngi habang papasok sa loob ng banyo. Bakit naman kasi ganun ang panaginip ko? Nag-date daw kami ni Tonyo sa sakahan. Sino bang hindi gigising? Ay, bakit ko ba sinasabi to? Maliligo na nga lang ako. Nang matapos si Portia ay nagulat na lang siya nang makita si Tonyo sa loob ng kanilang bahay habang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga magulang. Napatayo naman si Tonyo nang makita niya si Portia saka siya bumati dito. Good morning, Portia. Nakangiti pa siya ng malawak habang nakatingin sa babaeng nililigawan niya. Mahigit 1 buwan na rin siyang nanliligaw kay Portia simula nung pinayagan siya ng dalaga at ng mga magulang nito. Good morning, Tonyo. Bati ni Portia, ngunit kalaunan ay napatawa siya. O bakit ka natatawa dyan? May nakakatawa ba sa akin? May dumi ba ang mukha ko? Inosenteng tanong ni Tonyo. Wala naman. Ano lang kasi, bakit nakasuot ka ng long sleeve, pantalon at may sombrero ka pa? Ito ba? Tutulong ako sa inyo para magsaboy ng abono sa sakahan. Ayos bang forma ko? Napangiti naman si Portia habang pabirong nagyayabang si Tonyo sa suot niya. Bakit ka naman tutulong? Ikaw ang may-ari ng sakahan tapos magtatrabaho ka? Wala namang masama dun, Portia. At saka, hindi naman bago sa akin to. Kahit hindi pa ako masyadong marunong magtanim ng pala at mag-araro, gusto ko pa rin tumulong sa mga magsasakang nagtatrabaho sa sakahan. Gusto ko rin silang makasama. Lalo ka na. Bigla namang namula ang magkabilang pisngi ni Portia, kaya mabilis niya itong tinakpan. Natawa naman si Tonyo sa ginawa ng dalaga. Hindi pa kasi ako kumakain. Pwede bang hintayin mo muna ako? Promise, mabilis lang to. Siyempre naman. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. At huwag mong madaliin ng pagkain. Kailangan natin ng energy sa katawan kaya eat slowly. Tumango naman si Portia dito. Nagpaalam na rin sina Lucia at Nestor na mauuna na sila sa sakahan. Pagkatapos kumain at magsipilyo ni Portia ay sumunod na rin sila ni Tonyo papuntang sakahan. Magtrabaho na tayo, Sir Anthony. Pangaasar pa ni Portia. Isang Sir Anthony pa, halikan talaga kita. Pagbabanta ni Tonyo kaya mabilis na tumahimik si Portia at napatawan na lang siya dito. Nagsimulang magsaboy ng abono sina Portia at Tonyo hanggang sa natapos ito. Malamig na tubig oh! Alok ni Portia kay Tonyo sa kanya ito binigyan ng isang malamig na basong tubig. Ininom naman yun ni Tonyo at siya naman ang nagbigay ng tubig kay Portia. Nagpasalamat pa ang dalaga bago niya ito ininom. Magpapaalam pala ako sa'yo. Pupunta kasi ako sa Amerika dahil may ipoproseso akong papeles. Okay lang ba sa'yo yun? Siyempre naman, bakit hindi? At saka, ikaw kaya ang boss dito. Bakit nagpapaalam ka pa sa akin? Kasi ikaw ang babaeng gusto ko. Kaya dapat lang na magpaalam ako sa'yo. Wala pa tayong label. Pangaasar ni Portia dito. Napakamot naman si Tonyo dahil sa sinabi ng dalaga sa kanya. Pero seryoso, okay lang sa'yo? Mga 1 buwan lang naman ako mawawala dito eh.
Bigla namang napaubo si Portia. 1 buwan? Bakit ang tagal nun? At saka, matagal ba talaga magproseso ng mga papeles? Baka namimiss mo lang ang buhay mo do. Sa madaling salita, mamimiss mo ako. Napaiwas naman ng tingin si Portia sa tanong ni Tonyo. Ang totoo ay mamimiss niya ito ng sobra. Nasanay na kasi siya sa nakikita niya ito palagi, nakakasama at nakakausap niya sa araw-araw. Hindi naman. At bakit naman kita mamimiss? Mahal kita, Portia. Hintayin mo ako pagbalik ko Bumilis ang tibok ng puso ni Portia, lalo't sinabi ni Tonyo na mahal siya nito. Para kay Portia, isa yun sa pinakamasarap na mga salita na narinig niya. Mag-ingat ka, Tonyo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkatapos ng 1 buwan ay bumalik na si Tonyo galing Amerika. Pagkadating ni Tonyo sa Pilipinas ay dumiretso agad siya sa bahay ni na Portia, ngunit nang makarating siya doon ay wala ang dalaga sa kanila. Nandun siya sa sakahan, maghapon na nga siya doon pero hindi pa rin umuuwi. Baka kung ano nangyari sa kanya doon. Sige po, Manang Lucia, pupuntahan ko na lang po siya doon. Mabilis na nagpunta doon si Tonyo. Nang makarating siya doon ay nakita niya si Portia na nakasuot ng dilaw na bestida. Bagay na bagay yon sa kanyang kayumanggi na balat. Pinakulot din niya ang mahaba niyang buhok at naglagay ng kaunting kolorete sa mukha. Mabilis niyang sinalubong ang dalaga. Hindi na niya natiis at kaagad niya itong niyakap ng napakahigpit. Napapikit pa siya nang maamoy ang matamis na samyo ni Portia. Parang 1 taon kitang hindi nakita. Sobra kitang na-miss, Portia. Naluluhang wika ni Tonyo. Sus, na-miss. Baka enjoy na enjoy ka nga doon at maraming mga mistisa doon. Bulyaw pa ni Portia. Pero, na-miss din kita, Tonyo. Sobra. Alam kong darating ka ngayon kaya nagsuot ako na maganda para sa'yo. Napangiti naman si Tonyo sa dalaga. Kahit ano pang suotin mo, magandang maganda ka sa paningin ko. Kumusta ka? Okay ka lang ba nung wala ako? Wala naman nanligaw na iba sa'yo? Ang totoo, meron, Tonyo. At bala ko na siyang sagutin ngayon. Nawala ang bakas ng ngiti sa mukha ni Tonyo para siyang binagsakan ng langit at lupa sa narinig. Talaga? At sino namang maswerteng lalaking yan? Naiiyak na si Tonyo dahil nasasaktan siya sa sinabi ng dalaga. Ngunit nire-respeto naman niya ito kung ano man ang maging desisyon nito. Ang mahalagay sinabi at pinakita niya kay Portia kung gaano niya ito kamahal. Ang maswerteng lalaki ay si Anthony. Anthony? Good luck sa inyo. Teka. Anthony? Pangalan ko yan, di ba? Ako ba? Natatawang tumango si Portia sa binata, sa kanya ito niyakap ulit. Umurong luha ako. Sinasagot mo na ba ako? Tayo na ba? Nobya na ba kita? Sunod-sunod na tumango si Portia habang ngumingiti. Noong mga panahon na wala ka, hindi ko talaga ma-imagine ang buhay na wala ka. Doon ko napagtanto ang tunay kong nararamdaman. Na mahal din kita. Sinadya ko magpunta dito para masaksihan ang malawak na sakahan na to. Kung gaano kita kamahal. Kaya Anthony Craig Fernandez, nobya mo na ako, Tonyo ko. Ang umurong na luha ni Tonyo kanina ay biglang tumulo dahil sa galakatuwa. Hindi niya akalain na sasagutin siya ni Portia sa araw ng pagbalik niya sa Pilipinas. Hindi ako mangangako pero susubukan ko maging perfect na boyfriend para sa'yo. Aalagaan kita, mamahalin, gagawin kitang reyna, Portia. At ipaparamdam ko sa'yo araw-araw kung paano magmahal at mahalin ng masarap at tama. Tonyo, hindi ko hinihiling na maging perpekto ka sa akin. Sapat na para sa akin na kasama kita at magiging kakampi ko sa anumang pagsubok na binigay sa atin ng Diyos. Sabay nating tuparin ang ating mga pangarap at palalaguin ang ating relasyon hanggang sa mag-isang dibdib tayo. Mahal na mahal kita, Portia. Ang swerte ko sa'yo dahil minahal mo rin ako. Mahal na mahal din kita, Tonyo. Sobrang mahal. Hinalikan ni Tonyo ang noo ni Portia dahilan para mapapikit ang dalaga habang nakangiti. Sa mga oras na yun ay tanging silang dalawa at ang malawak na sakahan ang saksi ng kanilang pagmamahalan. Nang umuwi sina Portia ay binalita na nito na sinasagot na niya si Tonyo kahit na alam na niyang kanyang mga magulang na sasagutin niya ito. Maging si Don Andres ay masaya sa balitang narinig niya mula kay Tonyo. Mahal! Dali na! Di ba sabi mo mag-aararo ka? Huwag kang mag-alala, kilala ka na ni Cubao. Sigaw ni Portia. Lumapit naman si Tonyo kay Portia sa kanya hinawakan ng dahan-dahan si Cubao.
Siya rin ang nagsuot ng suyod at mabutit hindi ito pumiglas at tumakbo. Mahal, nakita mo ba to? Alam ko na. Masayang ani Tonyo na parang isang bata. Panayngiti naman ang mga magsasakang nakatingin sa kanila. Maging sina Lucia at Nestor ay malawak din ang ngiti sa dalawa. Sa kabilang banda ay akala ni Tonyo na magiging maayos na ang kanyang pag-aararo, ngunit bigla na lamang tumakbo si Cubao. Mabuti na lang at nabitawan niya ang suyod pero napahiga naman siya sa sakahan. Tawang-tawa si Portia habang papalapit siya sa kanyang nobyo. Kawawa ka naman, akala ko magiging okay ka na kay Cubao eh. Napanguso na lang si Tonyo sa pang-asar ng kanyang nobya. Nagulat na lang siya nang halikan siya nito sa pisngi bago siya pinabangon. Hinalikan mo ako sa pisngi. Pwede sa kabila naman para fair. Pagbibiro pa nito, ngunit nagulat na lang siya nang halikan nito ni Portia. Ang cute mo pala kapag nagugulat. Mahal na mahal kita, Tonyo ko. Mahal na mahal din kita, Portia ko. Sobra-sobra. Kinikilig na sagot ng binata. Naging magandang takbo ng kanilang relasyon. Nag-aral si Portia ng kolehiyo sa kursong business management na suportado ni Tonyo. Congratulations, mahal. Magna cum laude ka. Ang galing-galing mo talaga. Pagbati ni Tonyo nang matapos ang graduation ni Portia. Salamat, mahal. Salamat sa tulong at suporta mo. Salamat din kina nanay at tatay dahil naniwala sila sa akin. Hindi naging madali ang 4 na taong hindi ko parating nakakasama sa sakahan. Pero worth it naman lahat. At higit sa lahat, salamat kay Lord dahil ginabayan niya ako. Nang gumabi ay napagpasyahan nilang magpunta sa sakahan. May mga ilaw na kasi doon kaya naman safe at maliwanag ang lugar. Alam mo ba, mahal? Ang saya ko ngayong araw. Bumungis-ngis na wika ni Portia. Masayang masaya ako kapag nakikita kitang masaya, mahal ko. Pero mas gusto pa kitang pasayahin. Portia Santiban, simula nung nakita kita, tila magaan ang pakiramdam ko sa'yo. Positibong-positibo ang enerhiya na binibigay mo. Masaya ako dahil nakilala kita at lubusan pang nakilala. Kahit kailan hindi ako nagsisi na mabugbog at mapunta sa sakahan. Biro lang. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ikaw ang nakita ko. Alam mo bang masayang masaya ako? Dahil busilak ang inyong mga puso. Ni Nay Lucia, ni Tay Nestor. Tumulong kayo sa akin na wala kayong hinihiling na kapalit. At ngayon, sigurado na ako. Matagal nang nasa sa akin to. Kinuha ni Tonyo ang isang singsing mula sa kanyang bulsa. Sa kanya yun pinakita kay Portia. Naghintay lang ako na makagraduate ka. Dahil isa yun sa pangarap mo. At alam mong suportado ako sa'yo sa lahat ng gagawin mo. Portia, mahal na mahal kita. Higit pa sa inaakala mo at alam ng Diyos na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Para mapasaya ka lang. Kaya naman, Portia, will you marry me? Hindi napigilan ni Portia na lumuha dahil umaapaw ang saya ng kanyang puso. Alam niyang darating sila sa araw na yun at ito ang pangarap niya. Ang makapiling ang lalaking mahal niya sa habang buhay. Oo, Tonyo. Oo, ang sagot ko. Isinuot ni Tonyo ang singsing na hawak niya sa daliri ni Portia. Sa kanya ito niyakap at hinalikan sa noo. Bigla namang umilaw ang fireworks sa kalangitan na hinanda ni Tonyo noon. Puno ng pagmamahal nilang pinagmasdan ang fireworks na may ngiti rin sa kanilang mga muka. Nang malaman ni Don Andres ang tungkol sa kanilang engagement ay kaagad na namanhika ng mga Fernandez sa mga santiban. Naging maganda yon dahil parehong mababait ang dalawang panig. Tanggap na tanggap rin nila si Portia dahil sa angking kabaitan at busilak nitong puso. Siguraduhin niyo lang na maabutan ko yung apo ko sa tuhod, ah. Pagbibiro pa ni Don Andres. Lolo, syempre naman at maaabutan mo. Ang lakas mo kaya. Pero Lo, hindi kami nagmamadali. Nire-respeto ko po ang desisyon ni Portia. Biro lang naman yon. At saka na kayo magsalita ng ganyan kapag nakasal na kayo. Nagtawanan naman sila sa sinabi ng matanda. Kalaunan ay nagpakasal din sina Portia at Tonyo. Hindi ganun kaingrande ang kasal nila gaya ng gusto ni Portia. Gusto lang kasi niya ng simple kaya naman ay masayang tinupad yun ni Tonyo. Mas lalo pang sumaya ang kasal nila dahil dumalo lahat ng mga magsasakang nakasama nila sa sakahan. Wala na talaga akong hihilingin pa. Sobra-sobra nang binigay ng Diyos sa akin. Sa ating dalawa, asawa ko. Napangiti naman si Tonyo nang marinig niya ang bagong tawag ni Portia sa kanya. Ako rin, misis ko. Pero may hilingin pa sana ako. Gusto ko ng mga batang naglalaro at nagtatakbuhan dito sa bagong bahay natin. Uminit naman ang mukha ni Portia, ngunit kalaunan ay natawa ito sa sinabi ng kanyang asawa.
Gusto mo bang tuparin natin ang hiling mo ngayon? Nagningning ang mga mata ni Tonyo sa kanya mabilis na binuhat si Portia sa kanilang kwarto. Puno ng pagmamahal nilang sinaluha ng biyaya ng Diyos sa katulad nilang kinasal, ang biyayang makabuo ng bata. Makalipas ang ilang taon ay nagbunga ang pagmamahala ni na Portia at Tonyo ng dalawang tsikiting, sina Perry at Alex. Lumaking mabait at magalang ang kanilang anak, kagaya nila, kaya naman ay minahal din sila ng mga magsasaka. Tinuturuan nilang huwag sayangin ang pagkain lalo na ng kanin dahil bawat butil ng kanin ay napakahalaga. Nagtayo din ng bigasan si Portia para direkta nang bibili ang mga tao ng bigas galing sa mga magsasaka. Mas napalago pa niya yun ng maayos dahil na rin sa kursong natapos niya. Ang mga magulang naman ni Portia ay nakatira na rin sa bagong bahay na ipinatayo ng mag-asawa para sa kanila. Si Tonyo naman ay tumutulong pa rin sa mga minamahal niyang magsasaka. Bumibili na rin siya ng mga kagamitan para mas magaan na lang ang trabaho ng mga ito. Naging maganda at simple ang buhay ni na Portia at Tonyo kasama ang kanilang mga pamilya at dalawang anak. Tiyak talaga ang pagiging mabait sa kapwa ay may kapalit na malaki at umaapaw na biyaya galing sa puong mainlikha. Sa kwento ni na Portia at Tonyo ay maraming leksyon ang pinakita. Malakas ang tiwala ni na Portia at ng mga magulang niya sa Diyos na walang mangyayaring masama sa kanila kapag tinulungan nila si Tonyo kahit na alam nito na may kaaway ito. Hindi sila nagdalawang isip na tulungan din ito kahit walang hininging kapalit. Busilak at meron silang ginintuang puso. Ipinapakita rin dito kung gaano kamahal ni Portia ang kanyang mga magulang. Hindi siya naging makasarili at sa halip ay nagsakripisyo siya para lang makasama sila. Dahil na rin sa tulong ni Portia ay napagtanto ni Tonyo kung gaano kahalaga ang palay, ang bawat pirasong butil ng kanin dahil hindi madali ang pagtanim nito. Labis ding namangha si Tonyo sa kasipagan ng mga magsasaka maging kay Portia at ng mga magulang niya. Higit sa lahat, ang kanilang pagmamahalan ay hindi minadali. Labis na mahal at malaking respeto ni Tonyo sa babaeng mahal niya. Tiyak na matamis at masarap ang pag-ibig kapag magkasundo kayo sa lahat ng bagay at siyang nagpapatibay sa isang relasyon. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi hanggang sa muli nating mga kwento. Maraming salamat!